Halika na, magluto na tayo ng binagoongang baboy. Siyempre, inuna muna natin yung talong na prituhin at ayan, nakita nyo na mga hinango ko na nga ito. And then, siyempre, hayaan lang muna natin ito. And then, at ayan na, simulan na natin yung pagluluto natin ng binagoongang baboy. At makikita nyo nga kung ano ba yung mga sangkap na ginamit ko. Siyempre, ang una natin ginawa ay isang kutsa muna natin or ipatustahin muna natin yung ating baboy. May sinama nga akong buto dyan di ba? Kumbaga sa ano pang padagdag ng lasa, di ba? Habang may pinakukuluan tayo rito sa ating baboy. Kaya naman po, ayan, hayaan lang natin matusto. Dahil kung hindi siya masyadong mataba, di ba mga ka-abengers? Kaya naman po, kailangan ko magdagdag ng konting mantika man lang, diba? Para kahit papano ay talagang tumusta nga siya, diba mga ka-abengers? And then, ayan, halu-haluin lang nating mabuti ito, diba? At ayan na nga, so, taninikit na nga sa ating kawali, diba? Kaya naman po, siguro, pisahan na natin, diba, yung ating, anong tawag doon? Ay, hindi pa pala, nakulaan pa ang lola sa, na maging tostado ito. Kaya, ayan, medyo iba na yung kulay niya, pumupula-pula na. Kaya naman po nilagay na natin yung ating sibuyas at bawang, diba? Lutuin lang natin mabuti ito. And then, syempre, may kasamang kamatis yan, diba? Na kailangan talagang dapat lutong-luto yung kamatis, diba mga ka-abengers ko? At ayan na nga, sinabay ko na rin syempre yung ating siling green at ang siling labuyo. Nang sa gayon ay talaga naman may konting anghang tayong malalasahan dito, diba? Kaya naman po takpan lang natin mabuti ito. And then ayan, nang medyo okay na, ito na. Syempre, hindi magiging binagoongan to kung wala tayong bagoong. Ang ginamit ko nga pala yung ginisa na medyo matamis-tamis, diba? Kasi ito yung nabibili ko lang sa store, diba? At paubos na nga yan kaya naman po talagang todo simot ang lola nyo. Kung ayaw nyo naman ng medyo matamis, diba, na bagoong, okay lang, may nabibili naman na talagang parang sariwa, diba? Kaya lang syempre yung iba talagang maalat-alat, pero ito okay na ako rito, diba mga ka-abengers ko? Abay, nung pagkalagay ko talaga ng bagoong na yung wow, ang amoy. Talagang dyan pa lang mapaparami ka na ng kanin. Kumbaga sa ano yung amoy, and then subo ng kanin ang dating, di ba mga ka-abengers ko? And then syempre, ayan, nagdagdag na rin tayo ng oyster sauce na para naman po talagang magiging masarap ito, di ba mga ka-abengers ko? At alam nyo ba, ayan, dahil komo paubos na nga yung ating bagoong, abay, sinimot natin yung ating bote, kaya nilagyan ko ito ng konting tubig at ayan, pakuluan na natin ito ng husto, diba? And then, syempre, naglagay na rin tayo ng suka, ng sa gayon ay mawala naman yung lansa, diba, nitong ating binagoongang baboy. At ayan, nilagay ko na ngayong natira kong kamatis, diba, mga ka-abengers ko. And then, syempre, naglagay naman ako ng gata. Okay lang din naman sa inyo kung walang gata, pero ako, syempre, mas prefer ko yung may gata. Kaya naman po, wow, pakasarap-sarap talaga na nito. Halo-halo lang ang lola nyo, diba? And then, syempre, hayaan na natin itong lumambot pa ng gusto at mapakuluan ng todo-todo, mga ka-abengers ko. Yung medyo, maano ba yung matuyo-tuyo ng konti. Kaya lang, syempre, ito na parami tayo ng sabaw, diba? Kaya naman po, ayan na. Handa na tayong ilagay, syempre, yung ating piniritong talong, and then syempre yung ating sili, di ba mga ka-abengers ko? At ayan, ilalagay na ng lola nyo, di ba? Kaya naman po, wow, yung palang katakam-takam na, tsak na approve sa panlasa, di ba? Kaya naman po, tara, samahan nyo na ako, magdala ka na ng kanin at nang makakarami ka rito.